alam natin na sapat na ang pera na meron sila para gawin nila yung kasamaan na gagawin nila. So, the only hope that we see now is the person that they're trying to impeach is not just someone na non-performing. Ito ay tao na nagde-deliver, tao na gusto ng mga Pilipino, at tao na mas malaki ang boto dito sa presidenteng inupo natin. I think they will attempt now. Kung yung administrasyon ang behind nito, they will attempt now rather than risk it na sa 2026 pa magkakaroon ng Senate impeachment trial na would affect the economy. Would affect the economy during that time at magre-reflect bad doon sa performance ni BBM, kasi the Philippines, alam mo naman ang mga tao, no, they will remember how you end your term. And they will always remember how you made them feel. Yes, yes. Kung inutom mo kami, maaalala ka namin isa kang presidenteng magnanakaw at kamkamero dahil nagutom kami nung panahon mo. Diba? Nung lumabas si PRRD sa Senate, talagang nabuhay na naman yung dugo ng DDS. Ang daming nakamis sa isang karisma at saka abilidad, tapang at galing ng isang Duterte. So, pero ang deadline nila, di ba, dapat na-impeach si Sara before 2025. So parang corona formula, di ba? Parang corona formula na before nag-midterm election, kailangan ma-impeach si Corona. Kaya ang dami nilang pamigay noon na pera ni Pinoy ang dami pera. Sas, I have a question. Will they be able to stage that before 2025 midterm election, they can already ruin or pin down VP Sara? Well, I think they can impeach her sa Congress. Pero kung makukonvict siya sa Senate, that would be difficult. Oh, kasi dalawa yan eh. Hindi lang decision naman ng lower house yan eh. Dalawang chamber dapat mag-decide, di ba? Pero ang problema niyan, actually dapat sana nga mag-file na sila ng impeachment. Tapos ma-impeach na sa Congress. Ngayon, pag tinake up yan ng Senate kasi, mahirap yan eh. Kasi hindi pa nila alam kung anong laro ng mga senador ngayon. Kung will they convict Sara or will they acquit Sara. Paano kung Sara, kung nakita niya na, dehado ako dito na ma-convict, magre-resign na lang ako. Di wala nang visa yung impeachment mo. Kasi ang ano mo sa impeachment, ma-disqualify siya for life. Yes, perpetual, di ba? Perpetual disqualification. Yun ang hinihintay nila, to perpetually disqualify si Sara. Yun na nga mahirap na you'll never know kung anong mangyayari dyan. Paano kung may mangyari sa presidente? Di ba maraming variables ngayon na hindi nila makokontrol eh. Di ba yung sinabi mo nga pa nang lumabas nga si Digong, biglang nabuhayan ng mga di ba? Nabuhay ang mga natutulog na dugo ng Pilipino. Hindi totoo. Yung katawang lupa ng mga tao biglang nabuhay. Di ba? Nagkaroon ng alab ulit ang kanilang mga puso at pag-asa, di ba? Okay, I have a question here. You're saying, Sas and Marlon, that they can impeach Sara sa lower house. And it is likely not gonna happen sa Senate. Do you really think so with the way Cheese Escudero, as Senate President, is acting now? And the recent statement ni Robin Padilla saying na hindi sila opposition. When he said na hindi sila opposition, syempre, pag-iisip ka ngayon, so hindi ka opposition, hindi ka administrasyon, so palangoy-langoy ka lang sa dalawang ilog, saan ka? Kung saan ka magbe-benefit, di ba? Kailangan talagang ma-convict sa impeachment before matapos ang 2025. Kasi after 2025, ang isip na ng mga politiko niyan, sino malakas for 2028? Doon na sila magsisimang manligaw. Diba? Doon na sila mag-uumpisang manligaw. Hindi na sila for budget for after 2025 dahil ang susunod na presidente ng mag-control ng budget in 2028. Yan ang nasa isip nila. So ngayon, I think kasi depende kung ilan ang articles of impeachment. Pero kasi nga, di ba sa impeachment, you only need to convict isa. And then, isa lang. Perpetual disqualification ka na. Ngayon, ang problema ngayon nila dyan is, kung hindi nila magawa yan before the May 10 election, kaya nga, di ba, nirarush na nila eh. Nirarush na nila yung talks ng impeachment,
Pero ang mahirap kasi nito, no, Vice President kasi ito, malaki to. Malaking budget ang kailangan mo dito. And they have that budget. Alam natin yan. Do they have that? Kasi kay Corona pa lang, magkano na yun, ha? Para naman i-zero mo ang infrastructure, kuhanin mo ang pera ng PhilHealth, para naman ngayon, this time around, wait, ano ba yung bagong ahensya na inilipat sa OP? Nagagatasan nila ulit? Yung sa lupa ng mga IP? Hindi. Okay. Oo. So meron na naman silang ahensya na, di ba lahat naman ng ahensya kapag nilagay mo sa OP, gagatasan mo? PCSO, nagpapapanalo na naman ng loan better na 300 million pesos. Hindi pa rin ubos. At alam natin na sapat na ang pera na meron sila para gawin nila yung kasamaan na gagawin nila. So, the only hope that we see now is the person that they're trying to impeach is not just someone na non-performing. Ito ay tao na nagde-deliver, tao na gusto ng mga Pilipino, at tao na mas malaki ang boto dito sa presidenteng inupo natin. Diba? Ako take ko dyan, Pam, Sas dun, kung i-impeach siya ngayon, or before 2025 midterm elections, malaking danger to, no? Pero alam ko, itatry nila. And kapag hindi sila nagtagumpay nito, pipilitin nilang manalo yung mga kandidato nila para pagka majority dun sa mga kandidato ngayon ng ruling party, ang manalo, doon na nila matutuloy yung second impeachment complaint na ilalatag nila against kay Bibi Sara. Pero may moratorium yan after. Moratorium. Kaya 2026, doon pwede ulit sampahan. Pero that time nakalatag na kung mananalo, kasi sa ngayon I don't think na kahit papano ang mga nakaupo ngayon ang nakaupo ngayon kahit paano marami diyan mga naging senador dahil kay PRRD unless na may guts sila o may kapalan sila ng mukha na boboto sila para ma-impeach si Bibi Sara despite the fact na kaya sila naging senador ay dahil kay PRRD. Pero I think kasi Marlon, no, kung hindi sila magpo-file ngayon, magpo-file sila after ng May 2021 election. So ang impeachment trial aabot ng 2026. So, kung hindi sila magpa-file, 2026 magkakaroon. And that would be 27, 28. Pero napaka-risky nun kasi tuwing may impeachment, the economy suffers. Kasi political instability yan. Kaya, mas madedehado yung kandidato ni Marcos. Kasi, the economy will be dwindling down during that time. At papalapit niya yung 2028. Kaya nga, siguro pinaka-less risky sa kanila, i-ano nyo na lang, itodo nyo na lang ngayon, tingnan, i-impeach sa Congress, and then sa Senado, I think they will attempt now. Kung yung administrasyon ang behind nito, they will attempt now, rather than risk it, na sa 2026 pa magkakaroon ng Senate impeachment trial, na would affect the economy. Would affect the economy during that time, at magre-reflect bad doon sa performance ni BBM, kasi the Philippines, alam mo naman ang mga tao, no, they will remember how you end your term. And they will always remember how you made them feel. Yes, yes. Kung inutom mo kami, maaalala ka namin isa kang presidenteng magnanakaw at kamero dahil nagutom kami nung panahon mo. Di ba? Hindi naman nila yung magagandang sila sa atin. So I think they will try. Look at Pinoy, maraming pinakulong na mga senators. May mga pinakulong siya, may mga binunyag ng mga lawmakers na patong doon sa di ba? Kay Janet Napoles Pero saan naalala si Pinoy? Hindi na nakalimutan na yun yung pagpapakulong sa mga senador, kay Jinggoy, kay Revilla, tapos yung mga legislators na niling kay Janet Napoles. Inalala siya doon sa 44, di ba? So, Top 44 at Yolanda, magkasunod yun. Top 44 and Yolanda. And nare-recall pa rin yung unang term niya, yung unang taon niya, yung hostage tragedy sa Luneta. Diba? Yes. Marka sa taong bayan. Hindi yung kabutihan na ginawa mo. Ngayon ni Marcos Jr., wala pa tayong nararamdaman na kabutihan na ginawa. Puro kapalpakan. Baka dahil gusto niya maalala siya, kaya puro palpak. Kasi to be fair kay Pinoy, may mga binangga din siya sa corruption. Di ba? Although
Hindi niya binangga lahat kasi nga, of course, political expediency. Di ba may binangga siya? So yung mga binangga niya, nagtulong-tulong din para ma-down siya. Kay PRRD rin, marami siyang binangga, yung mga narco-politicians, binangga yan. Ngayon nagtutulong-tulong yung mga yan para hindi siya makabalik. Ngayon si BBM kasi wala siyang mga binangga mga masasamang elemento. Alam mo yun? Wala siyang binangga masasamang elemento. Ha? Kasi wala siyang hinaharap na issue. Paano siya may babanggain? Oh, is Kasi it not to do it? Not to even... I think it's his choice. I think it's their choice na makipag-connive sa mga masasamang elemento para wala magtutulong-tulong against him. Kasi yung mga masasamang elemento naman may unlimited disposable cash because yung cash naman yan ay galing sa masamang gawain, hindi ba? Kaya overflowing yan. So ngayon, I think marami ang Pilipinas kasi marami tong Black Swan events na nagaganap, no? Halimbawa, yung Yolanda, it was a Black Swan event. Sa 44 was a Black Swan event. Hindi ba? Kay PRRD, kung hindi yan na-handle yung pandemic, Lenny could have become president. Diba kaya todo ang libak nila dun sa pandemic eh. Pero eventually, yung mga taong nasa on the ground, they know how PRRD handled the pandemic. Kasi kung nasempre si PRRD, BBM would have not been president. Di ba? Si Lenny yan. Ngayon, di ba, up one level yung mga bagyo. Tapos, dun siya nararatel na siya. So, I think, the PR machinery can only be able to handle stress at a certain point. Kasi mas magaling ang PR ni Pinoy, ha? Pinoy's PR, I think, is the best team of PR ng lahat na naging presidente ng Pilipinas. But they were not able to handle the Pinoy tragedy. Naglatin na sila nung uli sa Sub 44 kasi even Bam Aquino, senador ka, tsuhin mo yung, pinsan mo yung binabatikos, tumahimik eh. Diba? So nagratin sila. Tanong ko ngayon sa inyo dalawa, Pamensas, kung gagawin nila, kung ipipilit nila yung impeachment complaint laban kay Sara, ano ang tingin nyo magiging reaction ng 32 million Pilipino na bumoto kay Ay, magagalit yan. Hindi nila gugustuhin na manalo ang kasamaan because eventually, people will start to think na ma-impeach pa niyan, yung bang papalit, titindigan tayo, na kagaya ng meron tong si VP Sara, na, di ba, parang, ito nga hindi natin maintindihan eh, na performing leader naman to, pero pilit nilang winawasak. Tapos, kapag ito, tinanggal nyo, na natitirang tumitindig na lang sa ating mga karapatang pangtao, sino ipapalit nyo? Ano, mas masama na kagaya ninyo? Nag-iisip naman na ang tao ngayon, Marlon. So, I think even before na magawa nila yan, nag-iingay na ng todo ang tao para mapahinto. Or kung gawin man nila, mag-iingay ang tao para i-rethink ng gobyernong ito yung decision nila. I don't know about Sas. She's showing us a beautiful face na different from my... What do you think? Well, I think, ang hirap kasi ngayon no, na hindi mo of course, gusto nilang pamagsakan yung si Sara. Well, kahit naman siguro ikaw ang kuning PR nila, BBM, sabihin na, gusto namin si Martin, anong gagawin natin? I think every PR would also do what they're doing right now. No, to really keep on pushing what really hits Sara, yung lalo na yung mga issue na hindi alam ng mga tao, yung confidential fund, di ba? Hindi naman alam ng mga ordinaryong tao yung confidential fund. Ano yung confidential fund? Bakit may confidential fund? Di ba? Kaya nga ito yung magandang issue sa kanya eh. Kasi people are in the dark. So pag ang issue kasi people are in the dark, andaling paikot-ikutin yung mga man on the street about sa issue. Kaya nga confidential fund yung inaano nila. Yung war on drugs, ano pakialam yung mga tao dyan? Kaya kita mo kay PRD, wala namang nag-aano kay PRD, bakit kaya yung Quadcom, isa itong malaking kamalian, itong Quadcom. Ang inaano lang nila nito is, inaano lang nila si PRRD, pinapasikat lang nila. Ito kay Sara lang sila bumingo, kasi pera to eh.
at confidential fund, hindi alam ng mga tao. Yung mga tao na sila alam sa mga kung may totoo mga nategi, no, war on drugs. Karamihan ng mga Pilipino walang pakialam. Dahil kung may pakialam yan, hindi magkakaroon ng 8 Diretso Inodoro noong 2019. Di ba yun yung height ng yun yung height ng propaganda ng against war on drugs? Mas matindi pa ngayon dito, Pero na 8 Diretso sila sa Inodoro noong 2019. Wala man ng lumusot, talagang na-crush silang lahat. So ngayon, dito sila kay Sara bumibingo. Di ba? Pinupush nila si Sara na walas ka, ganito ka, nag-misuse ka, ganyan. So parang ang ginagawa nila kay Sara, tinatanggal nila kay Sara yung Duterte image. Kasi si Duterte image, wala siyang ganyan. Wala siyang ganyang issue noon. Pero will it help VP Sara all the more if she is outside the Duterte image? Hindi eh. No, pero yun nga ang ginagawa ng mga politiko ngayon. Kasi ng Quadcom, tinatanggal nila yung brand ng Duterte na gustong-gusto nila. Kaya nga 'di ba ang kay Sara, brat ka. Waldas. Lustay, 'di ba yung nila, yung Inday Lustay. Nag-misuse ka ng government funds, kamupansa yung mga mahirap. Kasi diba si Digong, niya, payak ng pamumuhay, wala siyang issue ng pag-misuse ng government funds. Diba sabi nga ni Digong, ang issue lang talaga niya is yung tumitegi ng kriminal. Ikaw ba naman sa man on the street, sabihin sa'yo, talikuran mo yung si Digong, tumitegi yan ng kriminal. Filipinos don't care. Alam mo yun, hindi walang kaya si Sara, ang target nila dyan, ay, naglulustay na snappy, ganito, ganyan. Kasi yun lang ang makakawarak sa kanya eh. Kaya, no? Marami pa rin mga Pilipino ang kailangan nating matulungan na mabukas ang isip na this time around, ang kailangan nating iluklok yung taong i-champion kung ano yung dapat sa'yo sa future mo. No? Nakakainis yung ganyan na, let's say, whose fault is it na people believe the 125 million confidential funds of VP Sara as nilustay? Whose fault is it? It's the mainstream media's fault. Because hindi nilalabas ng mainstream media na malaki dapat ang role sa bansang ito na on top of the 125 na sabihin na natin na sinasabi ng COA ngayon na may chance pa yata siya hanggang February na ilabas lahat ng mga kailangan nilang resibo or supporting document to say na hindi iyon winaldas. Merong mga bilyong halaga na inilipat, nire-reallocate na hindi ginagamit ng tama. Meron dyan ng mainstream media, hindi yan nilalabas kung ilang bilyon. Itong kay VP Sara, milyon lang to eh. Merong bilyon na winawaldas, merong bilyon na ninanakaw, merong bilyon na sinasayang, bilyon na binubulka. Hindi nila alam. Actually, ito kay VP Sara, di ba last year ito pumutok? Ang nag-break niyan is Makabayan Block. Nakita nila yan, obviously, may nag-point out sa kanila. Actually, nakita nila yan sa transparency page ng Office of the Vice President. Nakita nila na tumanggap ng confidential fund yung Office of the Vice President from the Office of the President. Doon nila nakita mismo sa website, sa transparency, Kaya nasabi ko na, alam nyo, kung magnanakaw yan, bakit mo nakita sa website nila mismo na ganito yung money flow? Ang totoo magnanakaw, hindi mo makikita yung money flow, mahirap, katulad ng flood control projects na kailangan mo pang isirin ng mga dokumento. Tama. Galing mo, Sas. Tama. Natumbok mo. Tama. Natumbok mo. Actually, yung kay Makabayan Block, hindi na ngayon parang pinapansin ng mga tao eh. Because it's Makabayan Block talking. Ibig sabihin, wala naman sense eh. But when Stella Kimbo said during the plenary budget hearing na actually it wasn't an X number of days, it's even shorter, it's only 11 days. It was that time na people went crazy na parang 11 days. But the other thing na hindi ine-emphasize ng mainstream media dito at hindi alam ng tao is kanino ba galing yung confidential funds? Unang-una pa lang dapat nalaman ng Office of the President na kung ito ay mali, itong prosesong ito ay mali, dapat hindi na niya ginawa. But since mainstream media is not talking about it, people will believe whatever available information there is out there. Which is, yun nga, yung pagpapaypay nila ng issue na ang 125 million, winaldas. Kaya kita mo yung yung Supreme Court. 'Di ba wala pa silang hindi pa gumagalaw yan eh, 'di ba? Kasi naman urgent. Pero kita mo tong PhilHealth na TRO na.
Oh, di ba? Kasi, sobra naman yun. Palpal sila. Ano yan? Sorry, Marlon. Palpal sila ron. Oo. Kasi tama-tama yung Supreme Court doon. Well, another developing issue, before we end, meron kaming maanga bukas, sorry. Yung another developing issue here, na nakakakitaan ng hope ng tao, ito mas forte mo to, yung ICC. Na, I think it was also the Supreme Court that said na meron it has reached a finality. Misas, in your layman's term of sa isang payak na pagpapaliwanag, paano natin masasabi sa ating 3,565 live viewers na ngayon na ito ay isang magandang development? Is it a nice development? This ICC thing on PRRD na has reached the finality na, I don't know the technical term na hindi na siya pwedeng i-reappeal at hindi na siya sakop talaga ng ICC ang Pilipinas. Tama ba? Kailan nagsabi? Recently, 2 days ago, no? Supreme Court? Ano sabi ng Supreme Court? Is it the Supreme Court, Marlon? No idea. Sorry. Wait. I think kasi, no, yung sinabit ni Trillanes lang. Sorry, hindi ko na abot yung ito. Dismissal of human rights petitions versus Duterte reaches finality. Iba yan yung sinampayan ng makabayad ng yung specific lang na yon, not the totality. Yan, may sinampa sila yung ng karapat CPT, NPA, NDF basically. Yes. So may tungkol sa isa sa mga groups nila yan eh. So pero itong ICC can they keep using the ICC to scare people or to scare the Dutertes na we're gonna get you? We'll be after you ng ICC. No, kasi subscribers. Ang nangyayari kasi ngayon yung ICC kasi aabot pa yan ng if ever na maglabas ng ang una kasi ilalabas ng ICC is summon to appear. Hindi yan warrant of arrest. Summon to appear muna yan. So parang invitation to appear. So lalo na kung incumbent. Pero I think kasi matagal pa yung laban na yan eh. Kung maglabas man ng warrant ang ICC, pwede pa i-challenge ang warrant sa justice system ng Pilipinas. Aabot pa yun na Supreme Court. Kung hindi nga tayo sakop at hindi tayo miyembro, how can they... Ayun ang isa sa magiging dahilan ng challenge. And the thing is, ang pwede lang naman kasi this is a foreign policy issue. So, iisa lang ang pwede makapag-desisyon dyan. It is the Philippine President. Ngayon, kung mag-desisyon siya na i-enforce yung warrant of arrest ng isang international intergovernmental organization, then there will be a constitutional challenge dyan. Kasi, syempre, hindi ka pwedeng, sino mag-a-arrest? Ang mag-a-arrest yung police. Of course, the warrant has to be valid under Philippine law. Para malaman natin yung validity niyan, kailangan i-challenge siya nung inisyuhan ng warrant. Challenge pa yun sa korte, aabot pa yun sa Supreme Court, at mahabang bakbakan yan. So, kung gusto nilang i-push yan, edi i-push ninyo nang makita ninyo kung anong magiging resulta ng Supreme Court decision. Pero the thing is, very, very risky yun. Para sa kanila. Kasi magiging president ito na pwedeng na mag-apply sa inyo ulit yung sakop ng ICC sa kalokohang ginagawa ninyo pag kayo ay hindi na nakaupo. Saka hindi naman siya, doon mo talaga kasi yung ICC, no, there is a huge political angle, no. Kita mo ngayon hindi na siya umuusad. Ang bago, diba? Kasi may bago na silang flavor, ang Israel at ang Russia. Diba yung Israel, ngayon diba parang wala silang gaanong, ibig sabihin, the funding to focus on the Philippines is running dry. Kasi wala namang international human rights organization masyadong maingay about Philippines, war on drugs. Wala na kasi doon ang pondo. Ang pondo na ngayon ay nasa Gaza, Israel-Gaza, saka Russia-Ukraine. Nandun na ang pondo ng human rights. So doon na ngayon ang push. Who cares now about the Philippine war on drugs? Di ba hindi na siya maingay, di ba? Wala na siyang kaingayan, wala nang sa local na lang siya maingay kasi magagamit siya for election. Pero yung ICC, parang wala nang libog yung ICC, hindi na siya masyadong baka matanggal pa nga ata yung prosecutor ngayon ng ICC because of sexual harassment issue eh.
hindi pa ma-issuehan ng warrant of arrest. So this will be like the third, if ever, magiging pangatlong ICC prosecutor na wala pa rin yung warrant of arrest. Pero ang baka umepect yan kay Bato. Why? Kasi si Bato yung pinaka-immediate eh. Siya yung chief of police noon eh. But if we're not a member and walang sako, yun na nga, kailangan niya i-challenge. So baka bigyan nila ng problema si Bato na on the road to the election, alam mo yun, paganahin nila na na-issuehan ng warrant of arrest si Bato, parang -1 Duterte. Because they cannot get the father Duterte and they cannot get the daughter Duterte. At least yung process of elimination, yung isa sa pinakamalapit sa'yo, yung isang literal ng hari, kunin mo. Oo, di ba? Sa ICC, no, na wala nang dating to, sabi mo nga, wala nang tibog. May ano lang ako bago mag-end live. Yung about sa US election, mamaya na to sa atin, Tuesday. Actually, may mga nagko-comment na pressing na sila. Anong take mo ron? So, sino ba naman? Who's winning? Tingin mo? Alam mo, mahirap basahin tong... I think this is one of the most difficult US elections to read. Talaga? Oo. It's not gonna be Trump all the way or landslide Trump? Ako, I didn't expect that Kamala Harris will perform this well in the polls. Kasi I thought talaga na halimbawa si Biden ay hindi tumakbo. Tapos si Kamala, sabi ko, naku, kahit hindi na mangampanya si Trump ang mananalo. Pero I didn't expect that Kamala Harris would perform this well. Pero the thing is, Kamala Harris is not performing as good as Obama. Kasi ano yan diversity. Parang Kamala is diversity hire, di ba? So parang, this is a moment of hope for the Americans, lalo na parang guilt nila yan yung mga minority eh. Di ba si Obama nga, di ba? Parang, it's like a guilt vote na, panalunin nyo na yan pagkatapos sa ginawa natin sa mga blacks. Di ba? Ito sa hope and salvation, redemption. Pero ngayon, si Kamala, wala siya yung Obama magic. Nung unang tumakbo si Obama, wala siya Obama magic. Pero for me, Kamala performed better than how I expect, than my expectations of her. So, si Trump, what's surprising, actually ako na-surprise kay Trump kasi talagang matindi ang political base ni Trump eh. Matindi yung political base nila. Ang ano ko lang talaga dyan is, for me, kung sino man ang manalo, magiging magulo ang US. Domestically. Either Trump or Kamala. Either. Kasi kay Trump, nakikita mo na, no? Nakikita mo na yung kay Trump, di ba? On the road, meron kang assassination attempts. Can you imagine kung presidente ka na? And actually, kung manalo si Trump, natakot ako na kung may anong mangyari kay Trump kasi yung papalit sa kanya. Sino ba ang ano niya? Yung fans, parang, oh my God. Dito din natin, Misas, dito rin natin makikita. I think yung sinasabi mong Kamala is performing well is only because of the influence of the celebrities behind her who endorsed her. Meron Taylor Swift. She's performing better than I expect. Kasi Kamala Harris, kasi di ba tumakbo yan dati sa primary ng US election ng Democrats, 2% only about 2%, wala pa atang 2% ng Democrats were supporting Kamala Harris. Kaya nga yan ang piniling vice president eh. Kasi nga, you always want to have a weak vice president pag sa US elections, no? Kasi nga automatic yan na papalit kung ano mangyari sa'yo, kung ma-impeach or whatever. But the thing about this election talaga, alam mo talagang parang ang hirap niyang basahin na it could go either way. Alam mo yun, pero I think we would know kung ano maging resulta ng Iowa. Kasi diba Iowa ang unang result ng voting. Maapektuhan ba yung political landscape dito sa Pilipinas? Yes. Manalo ang isang Trump or manalo ang isang Trump? Ano mangyayari sa tingin mo? Ako, dugtungan ko lang, ano ang magiging eksena ng political landscape if Trump wins or ano ang magiging eksena ng political landscape ng Pilipinas if Kamala wins? Ako, I think if Kamala Harris will win, I think the Liberal Party in the Philippines will take it as an opportunity to take power back. Is that good? That's bad. Gutom na gutom sila. Syempre, kung ikaw Nahayok ngayon eh.
Hindi, put yourself in the shoes of Risa, Bam Aquino. Ano mo kayong strategies nila? Huwag tayo muna magsalita ngayon against BBM na corruption niya. Pero sa tingin nyo, yung kampo nila, hindi yan nag-iipon, hindi nila kinukuha yung mga exposés, example, ni Maharlika, ni BB. Kinokolekta yan ng mga yan, hindi na sila maingay ngayon. Consolidate na lahat, no? Kino-consolidate nila lahat yan. Kinukuha na nila yan. Yung mga exposé laban kay Romualdez, kay ano. Pero I think, ang David ride on, katulad ng ginawa ni Cory nung panahon ng 1986, di ba nakipag-ride on sila nung tumalikod si Ramos sa kasi Enrile. And then eventually sila, bakit kayo na nasa power? Hindi naman kayong dahilan kung bakit nagkaroon ng People Revolution. ng People's Revolution. I think that's what ano na magiging formula niyan, makikiride on sila at the very least. Kasi with the way things are going, tapos Romualdez, merong bribery issue na dito mo pa binanggit yan, ha? Kaya ka na ba Bangladesh, eh? Kapag kami sumunod, ha? Kaya ka binabangladesh, dami mong alam. Saan mo nakukuha yung mga alam mo? Hindi ba? So I think it will be a period of it will be interesting times ahead for the Philippines, whoever wins, Kamala or Trump. Kasi what if Trumps win? What if Trumps win? Kasi napaka-unpredictable kasi ng gusto ni Trump, no? Hindi rin na. Okay, whoever wins, what will become of the Philippines in terms of the warmongering na influence ng Amerika ngayon sa Pilipinas? Kung kay Trump ba, tayo ba ay mas mapayapa na ang mararamdaman natin? Kung kay Kamala ba, will she pursue what Trump started? What Biden started? I think it will, kasi ang magiging major issue from 2025, kahit sino manala, Kamala or Trump, will be the conclusion of the Ukraine-Russia war. Patapos na yan eh. They cannot keep it going kasi Europe's economy is dwindling. So parang the US wouldn't want a weakened Europe. Of all the things that it doesn't want to happen in the world, it would be a weakened European economy. Eh lalo na 'di ba sa Europe, grabe tumataas yung super far right wing na mga political parties kasi ibig sabihin niyan ang number one issue talaga sa maraming European countries are really the sentiments ng mga working yung mga rough working class people like not liberal minded kasi the economy is suffering, so they have to finish to end that as soon as possible, itong Ukraine-Russian war. Ayun ang problema. Where are you gonna be there bilang Pilipinas? And that the major country na magde-decide kung paano magte-turn out yung Ukraine-Russia war is China because they're not involved in there. So pwedeng i-involve ang China sa isang gulo o magkaroon ka dyan ng mini. But the thing is, paano kung hindi ka kapatulan? Paano kung hindi kapatulan ng China? Paano kung magtubig-tubig lang siya sabuyan-sabuyan ka lang ng tubig? So wala kang armed conflict. So that is the yan ang magiging determinant ng external environment ng Pilipinas. Paano magta-turn out yung Ukraine-Russia conflict? Kasi kailangan tapusin yan eh. It cannot go on more. Hindi na kaya yung mga Europeans. Wala nang pera. Hindi po pwede yung magdapadala ng pera. Ayaw na ng mga Europeans. Diba? Kita mo, Germany is actually suffering recession. Exactly. Kasi napadala sila ng pera, wala namang pagtutunguhan. So it has to end soon. And ayun na ang magiging mangyayari niyan. Ano ang magiging, di ba yun yung tanong ko nung 2022 election? Na, how would you position the Philippines? One last question na lang ha. Sa akin question na lang kay Mrs. Mrs., pareho ka rin ba ni Cathy Binag na may hawak ng USB? Pero yun sa'yo, patungkol naman doon sa heavy luggage? Ako pansundot lang. Pag nakita niyo na ako pumunta ng Tokyo, gano'n. Nasa Tokyo ang solusyon. Nasa Tokyo. Sino sa forces natin ang nasa Tokyo na may hawak ng heavy luggage? May video ba talaga? Paano natawa ka? May video ba talaga? Ay, ito ang question. Ito hanging question dapat to. We will tackle this sa susunod na live na papasampahin ka namin.
saan talaga nangyari ang bribery? Is it really literally here sa Pinas, sa isang legal firm, or sa ibang bansa? At ilang beses nangyari ito? Hindi mo kasi yan mabibigay ng isang heavy luggage lang, na isang luggage lang. Ako, no, kung ako ay investigative journalist, kung ako ang investigative journalist, No, wag mong gawing kung, kasi talagang investigative journalist. Wag ka magtago. kung lang naman, kung Wag mong itago. sa kinabutihang palad, di ba? Halimbawa sa kinabutihang palad, ano ako, Conditional. meron investigative journalist na gustong mag-pursue ng angle. Di ba yung mga ganyan, di ba? Tapos magbigay ka ng tip. Halimbawa lang naman, Pam, di ba? Halimbawa, for example, di ba? O pwede kasing tingnan mo yung movements. Saan ba pumunta? Di ba? From July, okay, saan ba pumunta to si Kuya? Saan ba to nag-travel? ano? From July 2022. Di ba July 2022 nangyari yung exchange ng luggage. Of course, hindi naman magdadala ng cash yan. Hindi rin magdadala yan ng gold. Heavy luggage is simply a euphemism. Kung ano yung laman ng luggage, di ba? It's that much. If it's that heavy in a luggage. Hindi kaya nga. So, ano po pwedeng dinala nila? Po pwedeng certificate na, okay, saan na ipadala na mula Tokyo to, sabihin na lang natin na Singapore. Uy, nagiging specific ka na sa example mo. Hindi ka naman, no? Di ba parang, di ba, titignan mo kasi sa mga lumilipad-lipad to ng mga panahong ito. Bakit may mga, ganun lang naman, hindi ba? Kaya nga, di ba, na, alam mo naman, ang Singapore, pwede ka dyan magbukas ng account. Di ba, pwede ka magbukas ng account, pwedeng Hong Kong, pwedeng Singapore. It's just somewhere around the corner, hindi ba? Kaya titignan mo yung mga paikot-ikot nilang, yung mga travel. So it didn't happen in Japan. Ha? It didn't happen in Japan. Hindi ba sila pumunta ng Japan? Noong panahon na yan? Uy, nag-Spain din ha. Pumalo pa nga, di ba? Nag-polo. Di ba? Oh, between July and December, yan lang naman nangyari lahat eh. July and December. Example mo, certificate. Ano ba sini-certificate? Lote. Or gold reserve? Hindi, marami. Kaya ng mga travel kung saan napunta-punta. Di ba? Ang ano nga dyan, di ba nga natanggal na nga yung ano ng Universal Entertainment? Natanggal siya sa Tokyo, natanggal siya. Kasi nga daw, meron daw, ang reason ng pagkakatanggal niya mula sa Okada, parang improper transfer of funds. May pasabog pa ba? Miss Sas, may pasabog pa? Kaya sabi ko sa inyo, kung ako lang naman ang investigative journalist, pupunta akong Tokyo, pupunta ako ng Tokyo High Court, tapos syempre, ano pa yan, ano bang tawag sa sulat ng Japanese? Nihongo. Ay, Oo, naka-Japanese pa yan. Anong tawag dun sa script ng Japan? Nihongo, Kagiri, anong tawag dyan? Kung nasa Japan. Syempre, may ganun pa. Pag kinuha mo yung record sa Tokyo High Court, kanji pa yan. Pag pumunta ka ng Tokyo High Court, so kung ako lang naman yung investigative journalist, so pupunta akong Tokyo High Court, hahanapin ko yung Okada case na involved, ganyan. Tapos ipapatranslate ko pa yan into English. But he denied it, ha? He denied it sa isang interview. I think it was a Rappler representative who asked him about it. And he denied it. Paano po madi-deny? Establish as material fact na siya sa Delaware Court of Chancery. Why did he deny it? Because nung dininay niya yon, hindi pa nadidesisyonan doon sa Delaware. Oh, di ba? Alam mo pa, bakit? Kasi na-overwhelmed din. Oo nga pala. Na-overwhelmed. Kaya ngayon nga, na-overwhelm ngayon sila dito sa Delaware kasi hindi nila alam na lalabas yung desisyon. May nagbulong sa akin na may bumulong sa akin demonyo. Sabi, ba't ka nakikipagkaibigan sa mga demonyo? Sabi ng demonyo sa akin, Sas, ba't di mo na tinutuloy yung sa Okada bribery? Sabi ko, paano ko itutuloy? Wala nang information. Naghahanap ako. May desisyon na yan sa Delaware. Basahin mo. So, nag-investigate ka na naman. Kung ako lang naman, di ba? Kung ako lang. Kaya ka na ba Bangladesh eh?
Wala naman yan. Di ba, halimbawa, kung ako sa iba, no, pupunta ako ng Tokyo High Court. Kasi recently lang yun na natanggal yun sa Okada kasi yung Universal Entertainment na because of improper transfer of funds. Mga 43 million US dollars. Parang nakakatakot yung pasabog mo. Miss Sas, kami po ay nagsisimula pa lamang bilang. Nasa YouTube naman kayo sa YouTube walang report for business impersonation. Oh, actually, kaya hindi rin kami nag-Facebook because we learned from you. Yung mayat-baya ka wala nasa si Sas, ba't hindi ba search si Sas? Mayat-baya ka naka-report na nag-rescue yung mga friends mo na take down si Sas. Marlon, dito lang tayo sa YouTube, dito lang tayo. Oo. Pero yun na nga, I think marami tayong mga nang susunod na kabanata. Malay mo, si Narisa Ontiveros, meron pa ng copy ng video rin. Nasaan ka ba ngayon pupuntahan kita? Wait lang, ano ang copy mo? Naka-disket? Naka-CD o naka-USB? Wala sa akin. Bakit ba sa akin sinasabi yung nasa akin? Bago ko, malamang naka-take down na yung page mo kasi I wanted to revisit your page to download the file from the Google link you posted. Tapos doon ko na lang na-realize, wala na naman si Sas. Na-take down na naman si Sas. So, if wala kang USB, wala kang CD, wala kang disket, at wala kang nakasave sa mga iPad mo, nasa Google Drive yan. Hindi ko rin alam. Hindi ko, wala nga sa akin. Di ba? Pero tingin may kopya na si BP Sara? Alam mo yan ang di ba? Hindi niya sinasabi kung ano yung video niya, pero sabi niya meron siyang video. Hindi rin natin alam kung anong klaseng video yan, di ba? Kaya siguro naguguluhan na tong sila kung anong video hawak ni Sara kasi malay mo maging masaya ang Pasko ni Martin Romualdez pag lumabas yung video. Ito last na, promise na to. Do you think VP Sara's bluffing when she said na may video siyang hawak? No, I don't think so. Kasi in-offer din sa akin yung video na yan. Namoy ka? Pahingin naman kami pati. Ay, sa'yo na lang, mas safe dyan. kaso, kailangan may puntahan akong bansa. Sabi ko, hindi ako pwedeng umalis dito kasi alam ko pag umalis ako dito, hindi na ako makakabalik. Buti matalino ka nag-iisip ng ganyan para sa sarili. Oo naman, di ba? So sabi ko, hindi po pwede. Sabi ko, gusto nyo, kayo na lang pumunta dito. Ganon. Basta safe ka lagi dyan, ha? And we time na talagang sumampa ka sa amin. Thank you, Miss Sasa. Thank you. Ulitin natin, please. Thank you so much. Alam niyo naman ako ngayon, palaboy-laboy na lang ako, Bangladesh nila ako. So, ano ako ngayon, no permanent Facebook. Facebook. Pero you're really pretty. Please stay healthy and safe, ha? Thank you. Guys, thank you so much. Have a good night. Ay, US election, abangan. Yes. Thank you. Thank you, guys. Marlon, bye-bye. Miss Sas, ingat. Thank you.